Dadako po tayo sa ating Sunday School. At bago yun, muli po akong nagpapasalamat sa karagdagang taon muli. Binigyan tayo ni Lord ng dugtong ng buhay. Amen. Magsi-77 na tayo. 2 palakol. At iyan po ang Panginoon. Biro mo, abutin ko ito, di ba? At yung mga nagmamahal sa pastor, salamat ha. At makaraos yung birthday natin na may handaan. At sabi ko nga sa inyo nung Friday, minsan lang tayong bumaba sa lupa, samantalahin natin ito. Na ma-enjoy natin ang paglilingkod sa Diyos. Una, hindi lang ikaw ang masaya. Si Lord mismo masaya. Okay? So ngayon pong umaga ay tayo po'y tungayong muli para sa prayer. Panginoong Diyos, muli mo po kami samahan sa pag-aaral na ito. Magsalita ka muli sa bibig na ito, Panginoon. At lahat nawa ng aming maririnig, maging sa live broadcast natin, Panginoon, mapagpala mo silang lahat. At salamat, Lord, hinihiling po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magbasa po muna tayo ng isang verse. Dito po sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 7. Sabi po ni Pablo, "For the mystery of iniquity doth already work." So ano po yung nangyayari na? Ang misteryo ng katampalasanan. Okay. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So, itong iniquity na ito, hindi po ito mananatili. Tatanggalin po ito. At sino magtatanggal? Verse 8. "And then shall that wicked," ayan, inulit po yung gumagawa ng iniquity, wicked po yun. "And then shall that wicked be revealed." So pag nahayag itong wicked na ito, "whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming." So ang madidestroy po itong wicked na ito sa kanyang pagdating. Okay, tingnan niyo po yung salitang wicked, at kailangan ma-destroy ito. Pero kailan? Sa kanyang coming. At alam natin na bawat tao, mayroon pong wickedness yan. Dahil kay Satan. So once na dumating ang Panginoon, yung wickedness na yon, mawawala yun. So kaya nga hanggat ang tao po ay namumuhay sa kasalanan, wala pong coming si Lord yan. Tandaan niyo po yan, ayon sa Bible. At bakit walang coming si Lord yan? Itong tatalakayin po natin. Okay. Now, gusto ko po munang i-intro itong sa Nehemiah 9:6, mga kapatid. Mag-isa lang ang Diyos. Kaya yung aral na Trinity, malabo po yan. Nehemiah 9:6, God alone. Amen. So, isa lang ang Diyos. Wala pong 3 persons. Wala. Yan po ay aral ng Katoliko. Na minana ng mga Trinitarian. Hindi po yan aral ng Bible. So, ang nag-iisang Diyos na ito, create niya lahat. Pati si Lucifer.
Creation po ng Diyos yan. Kaya lang, si Lucifer po ambisyon na ang gusto niya, sapawan niya ang Diyos. Kumbaga, palitan ang Diyos sa trono niya. Hindi naman pwedeng mangyari yun. Creation lang siya. Si Lord, Creator. Okay. So ngayon, at ito po, na Lucifer na ito, naging Satan po ito. At ito po ang founder ng iniquity or wickedness, si Satan. At iyan po ang plano doon sa ating binasa kanina na i-destroy ang wicked na ito. Amen. Now, sa Old Testament, mga kapatid, kung ating pong, lagi ko pong isinishare sa inyo ito, maging sa panahon na ni David, lahat ng kalaban ng Israel, ang utos ng Diyos, puksain nyo sila. Patayin nyo sila. Ganon po ang Diyos. Galit siya sa hindi niya pinili. At sabi nga sa James chapter 4, verse 4, ang sanlibutan kay Satan po yan. At kaaway ng Diyos ang nagmamahal sa sanlibutan. Kaya kung ikaw ay nasa sanlibutan ang buhay mo, alisin mo na dyan. Sapagkat magiging kaaway ka ng Panginoon. At isa ka sa i-destroy. Amen? Kasi tingnan niyo po, tama po na ang Diyos po ay mabait, mabuti, mapagmahal. Pero kung ganun po ang thinking ng tao, ay bakit winasak ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah? Lahat po patay. So, mabait ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Pero pagkaaway, i-destroy po yan ni Lord. At hindi po sinahabag. Hindi po nagamit doon ang salitang habag sa panahon ni Noah. Lahat patay. At maging sa panahon ng Sodoma at Gomora, lahat po sunog. Naging abo. Buong Sodoma at Gomora, abo. 3 lang po doon ang naligtas, si Lot, yung 2 anak. Pati asawa ni Lot, sunog. Naging asin. So, hindi po, mali po ang thinking ng tao na ang Diyos po ay ganun lang. Mabait, mahal naman ako ng Diyos. No. Para mangyari sa iyo ang pagmamahal ng Diyos, maging anak ka. Kung hindi, kasama ka rin doon sa i-destroy ng Diyos. So kaya ngayon po ang lagi nating tinuturo na maging bahagi ka. Kasama ka sa kaharian, kasama ka sa pagiging anak ng Diyos. Dahil kung hindi, kasama ka sa i-destroy. Kasi kanina nabasa natin na ang pupuksain ng Diyos, kaaway niya. Ngayon, tanong, kakampi ka ba? Kasi kung kakampi ka, makikita sa buhay mo na kakampi ka nga. Pero kung kalabang ka pala, pero ayon sa iyo, kakampi ka. Pero si Lord, kilala niya ang kakampi niya. Amen. Mahaba po kasi ito. Kaya, at tingnan niyo po sa Kanaan, out of 2.5 million, 2 lang doon ang nakarating sa Kanaan. Hindi po lahat. Makikita nyo, hindi po ito paramihan. Bakit nakarating yung 2? Kasi sumunod sila sa Diyos. Follower sila. Amen. Punta na tayo sa ating mensahe. Mahaba po kasi itong intro ko sana. Kaya lang. Baka maabot po tayo ng 12:00. Now, sabi po ng Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. Ano raw ang Diyos? Yung pong salitang consuming, mamumugnaw. Ang Diyos po mamumugnaw. Tutunawin ka. At
Kapag ka naman ikaw ay believer, gagawin din sa iyo ni Lord yan. Pero ang pupugnawin sa iyo, yung kasalanan mo. Tatanggalin ni Lord yan. Okay. Deuteronomy chapter 4 verse 24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Oh. Hello? Alam niyo ba yung salitang jealous or jealousy? Kasi siloso daw ang Diyos. O halimbawa, pagka tao, kaya mahal mo sa buhay, hindi naman masama, na asikasuhin mo sila. Kasi mahal mo sa buhay. Pero kung hihigitan mo ang pag-aasikaso mo sa kanila kaysa sa Diyos, nagsisilos po ang Diyos niyan. O ang tanong, yung bang ginagawa natin sa Diyos, higit kaysa sa ginagawa mo sa pamilya mo? Wala. Ulitin ko, walang masama kung asikasuhin mo ang pamilya mo. Pero, kung mas higit, kasi sabi po ng Luke chapter 14, verse 26 to 33, isa sa requirement ng Lord, ang sino mang magmahal sa kanyang pamilya, etc., etc., nang higit sa pagmamahal niya sa Diyos, hindi pwedeng maging alagad. Kung hihigitan mo, kaya nga ako, pinakikita ko sa inyo, mahal ko ang pamilya ko. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ko pwedeng mas sila ang prioridad ko. No. Si Lord ang priority ko. Amen. Pero kung tayo po, ang priority natin lagi sarili, pagising sa umaga, kape, almusal, etc., si Lord, hindi mo man lang napuri, hindi mo lang napasalamatan, hindi ka man lang nakapag-worship, ibig sabihin yan, hindi priority si Lord sa buhay mo. Amen. Now, sabi sa verse 3, sabi niya, understand therefore this day, that the Lord thy God is He which goeth over before thee, as a consuming fire, He shall destroy them. So pagkaaway, talagang i-destroy ni Lord yan. And He shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out. Ayan. Sa Old Testament po, itaboy niyo sila. Ayaw ni Lord ng kalaban. And He shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. Destroy them. O, di ba sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20, isa sa 10 commandments, thou shalt not kill. Tama? O, inutos po ni Lord yan. Pero bakit sabi ni Lord, patayin niyo sila? Kasi kalaban nga eh. Sa halimbawa, kasi sa panahon na yun, mga kapatid, okay pa ang pumatay. Basta pero hindi sa Israel. Kapwa niya Israel, huwag kang papatay dyan. Ang patayin nyo, kalaban. At sa atin ngayong panahon, papatay pa ba tayo? No. Dito mismo sa ating sarili, kasi ang kalaban po natin ngayon, hindi ibang tao. Ang kalaban mo, ikaw. Yung wickedness na sa'yo, kalaban mo yan. Iyan ang magdadala sa'yo sa impyerno. Pero, so akala nyo ba, sarili mo, hindi mo kalaban? Iyan po ang pinakamabigat na kalaban. Kasi iyan po, halimbawa, yung laman mo, gustong magsigarilyo. Pero yung tunay na ikaw, ayaw, iyan na po ang gera, naglalaban yan. Halimbawa, araw ng linggo. Sabi ko nga kay Brother Julius kanina, rain or shine, very good ang ginawa mo. Kasi laban po yan. Pagdating ng linggo na kumukulimlim, kalaban mo po yan. At ang magdidesisyon dyan, ikaw. Hindi naman yung asawa, hindi naman yung kapitbahay o sino man. Ang nagdidesisyon sa ating buhay, tayo. At ito po ang pinakamabigat na kalaban. Sarili mo. Yung iba nag-aaway, hindi po yan ang kaaway mo. Tama?
Akala mo ang kaaway mo, asawa mo. No. Ang kaaway mo diyan sarili mo dahil ikaw magdedesisyon kung itutuloy mo ang laban ninyong dalawa. Hello? Oh. So shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. So may kaaway po ang Israel noon. Sila po natural. Pero tayo ngayon, ang kaaway mismo natin, sarili natin. Okay. Matthew 3:10. Sabi po ng Matthew 3:10. And now also, si Lord po ito, the axe is laid unto the root of the trees. So kumbaga, alam niyo ba yung palakol? Nakaamba na raw doon sa sa ugat ng puno. Kumbaga, hahatawin na lang. Kumbaga, ay papatayin. Kasi pag sinabing root, ugat na po yun. So, anong klaseng puno ito na papatayin ng Panginoon, ng sinasabi ni Lord? Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Hello? Now, sabi po, bawat daw puno na hindi nagbubunga ng maganda ay pinuputol at isinusugba sa apoy. Ang tinutukoy po dito, tao. Pag hindi ka nagbubunga ng maganda, ay dapat kang putulin. So tanong, tayo po ba'y magaganda ang bunga natin? Or bungang araw? Ano? So ang hinahanap po ni Lord, bunga bilang isang Kristiyano. Kasi sinabi niya mismo sa John 15 verse 16. Sabi niya, ako ang humirang sa inyo upang kayo magsipagbunga at manatili ang inyong bunga. At upang anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, iyon ang gagawin sa inyo. So ang blessing mga kapatid, pag nagbubunga tayo. Amen? Okay, huwag kang mag-alala sa blessing. Revelation 12:3. Bible muna tayo. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Grabing dragon ito, no? Meron siyang 7 ulo, 10 sungay, 7 korona sa kanyang ulo. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Okay. So, sa natural po yun. Pero meron po, kasi itong si Satan po, ang nakuha niya, 1/3 sa mga anghel. Si Satan So, niya yung 1/3. Now, ang sako po ni Satan ay itong flesh. Dito sa flesh, ang 2/3 po ng isang tao is water. Ang 2/3. 1/3 po ang flesh. So makikita nyo, akala natin malaki ang laman. No. Mas marami ang tubig kaysa sa laman. Kasi tingnan nyo, pag ang tao, maski sa hayop dyan na nasasagasaan na pusa, malaki po ang pusa. Pero pag natuyo yan sa karsada, maliit na lang. So ganun din tayo. 1/3 po. At iyan po yung hawak ni Satan. Pag hindi mo yan na-deal sa Panginoon, paglalaroan ka. Kasi nasa flesh po ang, katulad po ng 1/3 ng mga angels, nakuha ni Lucifer yan. At itong flesh, ito naman yung kanyang hinahawakan sa lupa. So ngayon, kung hindi ka mapagbantay, mahihila ka. Amen? Now, dito po sa Now, si David, sa Psalms 51:5, ano po ang sabi ni David about sa kanyang sarili?
Behold, I was shapen in iniquity. So yung flesh niya. Kasi lahat po tayo ganon. Dahil sinilang tayo by sex. At dyan po nakialam si Satan. So si Satan po ang may gawa ng sex na yun para mag-sex ang tao. So kaya yung ating DNA or yung ating dugo, hindi po yan galing sa Diyos na dugo na yan. So dugo yan, ipinorma yan ni Satan sa tao. Kasi hindi po yun ang kalooban ng Diyos na mag-sex ang tao. Wala naman po kasing sex langit. But i-offer ni Lord yun. So si Satan ang nag-offer sa mag-asawa na mag-sex. Pero si Lord, hindi po niya yan So kaya naging bunga ng sex na yon, yung dugo na nananalaytay sa bawat tao, galing po yung kay Satan. Amen. Sabi niya, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So lahat, nadamay ang tao ng kasalanan nila dahil doon sa dugo. Kasi ano bang pakialam natin? Sila ang nagkasala. Sabi nga ni Ezekiel chapter 18 verse 4, kung sino nagkasala, verse 20, 18-20, Ezekiel, kung sino lang ang nagkasala, siyang managot. Pero bakit tayo kasama? Kasi doon sa dugo na nananalaytay, magmula kay Cain hanggang sa atin, tayo po ay naging bunga rin. So bawat tao na isinisilang, may kasalanan po yan. Kaya sabi nga ni Lord, except a man be born again. So may another creation na dapat pasukin ng tao para makawala siya doon sa ni Satan. Pag hindi ka nakawala doon, isa kang kaaway at dapat ka rin puksain. Amen. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay naglilingkod kay Lord, huwag tayong laro. Si Satan, hindi po siya nagbibiro. Dadaling ka niya sa impyerno pag hindi ka maging maingat. Okay. Now, dito po sa na-share ko na ito sa inyo. Sardisian Church Age. And I will confess His name before my Father and His angels. Roll call in heaven. If a man die, shall he live again? Kapag daw ba ang tao namatay, siya'y mabubuhay uli? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ayun. May sinabi po ritong changing. So, at iyon po yung dapat. Thou shalt call and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thy hands. The great shepherd is calling his sheep by name. So makikita niyo po sa salvation ganun din. Individual. Hindi po ito, lahat ng membro ni Pastor Labalan, pasok na kayo sa langit. No. I-check ni Lord kung ikaw ay kasama. Hindi po ito by group or by church, kundi individual. Okay? The creative voice of God is calling them forth from the dust or changing their atoms. So ito po ang dapat. Kasi mamaya sa divine service ko, papaliwanag ko po yung DNA. So dito ang ginamit niya, atoms. At alam natin kung ano yung atoms na yun, mamaya. So dapat mag-change ang atom even though they had not fallen asleep or kahit hindi ka pa namamatay, dapat buhay ka pa, mag-change na ang atoms. Madali bang mangyari yan? Na mag-change ang atoms, buhay ka pa? Pero sabi rito ng prophet, changing their atoms even though they had not fallen asleep. Buhay ka pa.
pwedeng mag-change ang atoms mo. At ano yon? Ang kahulugan din ng changing of atoms, it is the rapture. Ha? It is the great marriage supper. Oh. Changing of atoms, rapture ito, at marriage supper. Sa kanino? Of the Lamb and His bride. So pag nag-change ang atoms mo, sabay po ito sa marriage supper at rapture. So pag hindi nag-change ang atoms mo, hindi mo naranasan ang rapture. Amen. Okay. I-ano mo yung Leah, yung shall destroy the enemy. Okay. Ano po yung meron ang tao? Bawat tao, anong meron siya? Ang taglay po ng tao is carbon atoms. Okay? Iyan po yung elemento ng human body. Okay. Now, yung Leah, sa shall destroy the enemy. Ayan. Ito po yung laman ng ating katawan. Ano yon? 6 electrons, 6 protons, 6 neutrons. Yan po yung carbon atoms. Nasa katawan natin yan, pinunla po yan ni Satanas. So lahat ng tao ay nagtataglay ng 666. Ngayon maririnig mo ang mga Trinitarian nagtuturo. Tatatakan daw dito. No. Simbolo lang yun. Simbolo lang yung sinasabing tatatakan. Pero lahat ng tao nagtataglay ng 666. At iyan po yung sabi ng prophet kanina na kailangan mag-change ang atoms mo kasi atoms po yan 666. Ayan tanong, sigurado ka ba nag-change ang atoms mo? So ang new birth po, panatag ka na. Wala ka na pong kaaway. Hindi ka po nagtatampo. Kasi ang daming matampuhin. Wala ka pong new birth. May kaaway ka pa. Kung gusto mo ng kaaway, si Satan ang kalabanin mo yung sarili mo. So pilin mo yung pagkatao mong mali. Iyan ang kaaway mo, hindi yung ibang tao. Pero kung sino-sino pang kaaway, ang kaaway mo mismo dito yung sarili mo. So pilin mo yan, yung mga mali na ginagawa mo. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay na ito. Amen. Wala po tayong kasi. Bakit siya? Tingnan mo ang sarili mo, hindi siya. Gusto niyo bang makita ang kalaban niyo? Pagising mo sa umaga, katapos mo mag-pray, magsalamin ka. Makikita mo ang kalaban mo. Alam niyo ba yung espeho? Doon sa espeho, ayun, makikita mo ng kalaban mo. Hello? Nag-change na ba ang atoms natin? Kasi iyan, kailangan mag-change yan. Okay, now, dito po sa next. Touch mo. Yan. Dito. Life on earth. Isa pa. Okay. Life on earth is based on carbon. So, bawat tao, nakabase siya sa carbon. Likely, because each carbon atom can form bonds with up to 4 other atoms simultaneously. This quality makes carbon well suited to form the long chains of molecules that serve as the basis for life as we know it, such as proteins and DNA. Nakita nyo, nabanggit yung DNA. So may kahulugan po ang atom sa ating DNA. Magkaano po yan. Okay? Ito na. Melanin. Punta tayo sa melanin. Yan. Okay. Ano itong melanin? Melanin is
6 protons, ayan, nabanggit na kanina, 6 neutrons, and 6 electrons. Yan po ang nilalaman ng bawat tao. 666. Kaya, wag nilang sabihin na wala silang, na mag-ingat-anya tayo. Yung iba, napapanood ko dyan sa Facebook, mga pastor, na mag-ingat-anya kayo sa mga bakuna, nandyan ang 666. Matagal ka nang may 666. Ang kailangan lang dyan, tanggalin mo. Kasi, ang 666, parating po yan sa tao. At yung bakuna, parating. Pero ang 666, matagal na sa katawan ng tao. Dahil doon sa carbon. Atom, sabi niya. And 6 electrons, which creates the carbon atom, which is melanin. So yung carbon atom, ang tawag po dyan ay melanin. Bali 18 po yan ng atoms. The number 666 relates to the carbon atoms. O saan daw nakarelate yung 666? O sino ang wala? O ako wala na. Kayo? O walang sumagot ah. Ako wala na. Oh, dalawa na kami. Hello. Paano mo nasigurado, Pastor? Taglay ko ang new birth. Amen. Yun lang po ang ano. Para ka makatiyak, taglay mo ang new birth, nagbago ang atoms mo. Sabi niya, the number 666 relates to the carbon atom and man. Carbon, 12, one of 5 elements in the number DNA, in the DNA, is composed of 6 protons. Yung DNA. 6 electrons and 6 neutrons, which equates to 666. So, ang DNA ng tao, 666 yan. Kaya, namamana. Yung anak mo, lalo na kung anak mo. Bakit? Yung DNA ng tatay, nanay, nakasalin sa anak. Kaya lahat po ng isinisilang, nadadamay po yan. Magmula sa panahon ni Adan. So, sino ang hindi dito madadamay? Amen. Lahat. The English name carbon comes from the Latin carbo for coal, and charcoal also comes from the French carbon, charbon, meaning charcoal. They put fear in our knowledge in attempt to keep us away from what we may not know. So, tinatakot lang tayo kasi masilan pong teaching ito. Melanin, ano po ang trabaho ng melanin, itong carbon na ito? Melanin refines the nervous system in such a way that messages from the brain reach other areas of the body. Most rapidly in black people. Ang melanin pala yung carbon, medyo ito sa mga black people. Kumbaga, nagtataglay sila na medyo angat sila sa puti. Tayo po kasama nandito sa atin, bilang na rin tayo sa mga black, hindi nga lang masyado. Brown tayo. Pero halos. Kasi ang mga puti, mga kapatid, ang dami nilang mga pikas pag nabibilad. Unlike sa atin, kahit magbilad ako maghapon, ito pa rin ang itsura ko. Pero ang mga puti, pag nagbilad, ang daming tumutubo. Sabi rito, the original people, original pala yung black, black infants, yung mga sanggol, sabi niya, black infants sit, stand, crawl, and walk sooner than whites. So, mas madali palang umupo, gumapang, ang itim. Kasi maano po ang kanilang melanin. Kaya, kung mag-asawa kayo, black. Basta Kristiyano.
Ano na? Okay? And demonstrates more advanced cognitive skills than their white. So, mas nakakalamang po ang itim. Counterparts because of their abundance of melanin. So, yun po ang kanilang lamang sa atin, yung mga black. Amen? Exposure to the sun has the potential to cause premature aging of the skin. Ayan. Kaya pala ang mga puti, madali silang kumulubot. Nakita nyo ang mga Amerikano? Ang dali nilang kumulubot ito. Itong mga nuna ito, dito. Ganyan na. Ito. Tayo, ako 76 na, wala pa na masyado. Pero ang Amerikano, binata pa lang, ang dami ng kulubot. Sabi niya, exposure to the sun has the potential to cause premature aging of the skin as well as various skin cancers. So madali silang talaban. Your ability to withstand the potentially damaging effects of the sun's ultraviolet radiation depends on the amount of melanin in your skin. So, may kaugnayan po ang melanin or atoms sa kung anong dapat mong kalagyan. Okay? Sabi niya, which determined by the number of melanocytes that are active beneath the surface of your skin. Melanin is an effective absorber of light. So kailangan natin ang melanin din. Kasi yun ang pag sobrang init, nakakatulong yung melanin sa atin. The pigments is able to dissipate more than 99.9% of observed UV radiation. Okay. So dito po sa Ephesians, chapter 1, verse 16. Taas mo. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So ano pong sabi ni Paul? Huwag kayong tumigil sa pagpapasalamat. So tayo po, kung ikaw po ay bahagi ng New Birth, maya-maya kung pwede, Lord, salamat, nakalaya ako sa kamay ni Satan. Amen? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. 18. The eyes, bakit kaya binanggit ito ni Paul? The eyes of your understanding being enlightened. So, bakit nabanggit ito ni Paul? Kasi marami po dito ang ignorante. Ang dami. Mapalad tayo mga kapatid. Napunta tayo sa third coming. Meron tayong mga aral na accurate sa pangangailangan. Pero itong mundo, anong malay nila dito? Kaya sabi ni Paul, the eyes of your understanding being enlightened. Bakit? That ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So ano pang inano ni Paul? Nung Friday, ang sigaw yung midnight cry, magsilabas na kayo dyan. Di ba? So ngayon naman, the eyes of your understanding being enlightened. Amen. Na magkaroon tayo ng sapat na pangunawa para alam mo kung ano ang gagawin mo. Paano kung wala tayong propeta? Hindi mo alam na 666 ka pala. Amen. Hindi alam ng tao yan na siya pala ay 666. At bakit 666? Kasi yung carbon atoms na taglay niya, 3 size yan. But ang 666, ulitin ko,
Hindi po ito parating. Matagal nang nandyan sa tao. At iyan po ang isa sa dapat i-destroy ng Diyos. Amen? Okay. Sabi po dito, St. John 5:24. He that comes to me, I will in no wise cast out. Ayan. So si Lord, kapag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Amen? Pero kung lalapit ka, ay maraming lumalayo. He that heareth my words and believeth on Him that sent me has eternal life. Ay, ito yung paborito ni Brother Carlo. Eternal life. Claro. Brother Claro. And shall never come into condemnation, but has passed from death unto life. Hindi ka na mamamatay. Dito sa flesh, mamamatay tayo. Wala namang mananatiling flesh. Pero, pag nag-change ang atoms mo, nandun na po yung sure eternal. Sabi niya? They believe it. They are accepted it. There's something happened to them. Ano yung nangyari? Nag-change ang atoms. They become a new creature. Hindi na yung isinilang ka by sex ng nanay mo. Hindi yun. Dito, isinilang ka ng Holy Ghost. They are a new nature. Ano daw yung new creation? New? Ano yung nature? Hello? Kaya nga pag may new nature ka, wala ka nang struggle. Hindi ka na pupunta sa tindahan. Pwede ka rin pumunta sa tindahan, bibili ng itlog, kape, asukal, isda. Pero Marlboro, hindi ka nabibili. Kasi mayroon ka ng new nature. Pero kapag bumibili ka pa rin ng usok, ay wala ka pang new nature. They are a new being. New being. A new creature there. The Greek word says, iyan po, kapag dumating sa iyo si Lord, madidestroy na yung wickedness. Mawawala po yan. Kaya ikaw mismo magtataka ka, bakit nasusuka na ako sa Marlboro? Naramdaman nyo ba yan nung mag-born again kayo? Nasusuka na sa Marlboro? Nasusuka na sa Hinebra? Kasi bago ka na. Pero kung sarap na sarap ka, nagkalat yung filter doon sa silong ng katre mo, hello? Hindi mo naranasan ang new creation. Okay? It's a new creation. You have been recreated again from what you were to the image of a son of God and a daughter of God. It's just an awe. It's the greatest miracle. So yung pagiging new creation mo, ano sabi? It's the greatest. So kung meron mang himala na dakila, pinakadakila, new creation. Yung sakit na gumala, hindi pa po yan. Yung pinag-pray ko sa paitan na poso, pumuti ang tubig, hindi pa pala yan. Ang the greatest miracle is nung baguhin ka. Dahil wala pong makapagbabago sa tao. Diyos lang. Kaya kung hindi ka nababago, ibig sabihin, hindi pa naghihimala sa iyo Diyos. Amen. It's the greatest miracle that ever happened when a sinner can be made to become a Christian. Iyan pala ang pinakadakilang himala nung maging totoo kang Kristiyano. Kaya magtataka ka. Ako nga mga kapatid,
takang-taka ako, bakit? Ito, siyempre, normal naman yung mag-outing-outing. Pero ako, totoo, wala na po akong saya dyan. Kaya kung magyayaya kayo sa outing, siguraduhin yung may Bible study ron. Pag walang Bible study ron, hindi ako sasama. So, ano po sa? It's the greatest miracle that ever happened when a sinner can be made to become a Christian. Amen? So, mapalad ka kung naging Kristiyano ka. Dahil iyan ang pinakadakilang himala na nangyari sa buhay mo. Ito, katulad itong kwento ng prophet. Napakaganda po itong kwento ng prophet. As brother both told you, as dirty and filthy as we are, who is he that sits back yonder beyond the moon and stars? And all space and time and eternity, as even both said it. And I read the same thing the other day, reading Irenaeus, that even the angels are dirty. Sa ano sabi ng prophet? Even the angels are dirty in His sight. So makikita niyo po na kahit pala anghel, dahil po ang Diyos po ay napakabanal, ang anghel po marumi rin pala sa paningin ng Diyos. That even the angels are dirty in His sight. Who are we? Kung ang anghel marumi, wala namang dugo ang anghel. Wala namang hindi naman sila pinanganak. Marumi pa sila sa tingin ng Diyos. How much more tayo? Kaya nga pag nagmamalaki ka, kawawa ka. Sino ka para magmalaki sa Diyos? So kaya nga dapat sa tao, magpakumbaba ka. Huwag kang magyayabang. Bakit? That even the angels are dirty in His sight. Who are we? Sino tayo? Hello? Sino tayo? Para magmalaki sa Diyos. Ayan Who are we? Anghel nga marumi sa paningin ng Diyos. Ikaw pa. Okay. But a woman said the right thing. That calls the heart of Jehovah said, so ito po yung kausap ng propeta na isang Kristiyana na tinanong ni Lord tinanong ng propeta, anong kahilingan mo? Anong gusto mong mangyari? Ask her what she wants and then give it to her. Incredible but true. Right here now and in our sight is visible evidence. She asked, ano ang hiniling ng babaeng ito? For her boys' souls to be Christians. So ang babaeng ito meron pong 2 anak pasaway. Na kung hindi ito mababago, papunta ito sa impyerno. So ang request ng nanay, ano sabi nito? She asked for her boys' souls to be Christians. God gave her desire. Okay, sabi niya, incredible. That was more of a miracle than healing a sick person. Yung 2 niyang anak, binago ng Diyos. At iyan po ang isang magulang. Lagi siyang nananalangin, Lord. Kasi biro mo yan. Kasama mo ang anak mo ng ilang panahon, ilang taon. Pupunta sa impyerno na wala kang ginagawa. Tayo pong magulang, pananagutan natin sa Diyos yan. Anong ginagawa mo? Hello? So itong babaeng ito, kay Brother Branham, kung maaari siya, ang mga anak ko maligtas. Granted. Naligtas yung mga anak niya. Naglingkod sa Diyos yung 2 ng mga anak niya.
That was more of a miracle than healing a sick person. That's changing a man's life, soul, body, and all he is. It changed his makeup. Incredible, but true. It was a paradox. We see it everywhere. So kasi, mga kapatid, biro mo, isipin mo, ulitin ko lang. Ilan taong kayong magkasama ng anak mo? O halimbawa kung ikaw naman anak, magulang mo ang problema. Ilan taong kayong magkasama sa bahay? Pagkatapos, ikaw naligtas, yung kasama mo sa bahay, nasa impyerno. Masaya ka ba? Taas nga ang kamay ng masaya. Na pumunta sa impyerno yung kasama mo sa bahay ng matagal. Taas nga ang kamay. O, ba't wala nga magtaas? So, sasaya ka kung kasama mo ang pamilya mo sa langit. So, kaya nga, pagsikapan natin. Kasi, kung meron mang pinakadakilang himala, yung pagbabago ng tao. Wala pong ibang pinakadakila. Amen? Esther Seal, 1:11. And there's no devil, no church, or any theology that can overstep the boundaries of God's proof and abstract that the baptism of the Holy Ghost has recognized us in Jesus Christ. We're just as sure to raise as He raised. O yan. Romans chapter 6, verse 4-6. Yung kamatayan ni Kristo, kasama tayo doon. Yung kanyang resurrection, kasama ka rin doon. Amen? Sabi niya, we're just as sure to raise as He raised because potentially, we have already raised in Him. Ayun. Kung ikaw ay na-change. Kung ang atoms mo na-change. Kasi sure ball ka na. Wala ka ng problema. Ano ang makikita sa atin? The old things. What does it do to our mortal bodies? It turns our opinion, changes our notions. It sets our affections on things which are above. And the smoking, drinking, gambling, the things that you used to do is dead. Nakita nyo? O binanggit po dito yung smoking. Ano ba? Magsalita nga kaya, ano ibig sabihin ng smoking? Nag-worship? Ang smoking ba? Purihin ka, Panginoon. Ganun ba? Smoking? Kasi sabi rito, kapag ikaw ay nabago, or kaya nasama doon sa resurrection ni Lord, the old things, what does it do to our mortal bodies? It turns our opinion, changes our notions, it sets our affections on things which are above. So, puro panlangit ng utak mo. And the smoking, drinking, gambling, the things that you used to do is dead. Napuksa na. Kasi yan po ang layunin ng Panginoon sa kanyang coming. Puksain yung wickedness or the wicked one. Kaya pag dumating sa iyo si Lord, wala na po yung sigarilyo. Kaya ka nagsisigarilyo. Ang totoong dahilan, wala ang Diyos dyan. Napupuksa sa ginagawa mo. Walang Diyos dyan. Sasabihin mo, mayroon kang Holy Ghost. Sino may sabi sa iyo? Ikaw lang. Kasi kung dumating si Lord sa iyo, napuksa na sana yan. Dahil yan ang sadyan ni Lord. Yung coming niya sa tao para puksain yung mga mali. And the smoking, drinking, gambling, the things that you used to do, it's dead. It's beneath you. Identification of Christ.
2:5. You promised that you would appear. Oh, last na, pero mahaba pa po ito. You promised that you would appear here in the last days, in this Sodom day. So ang last day po ngayon, Sodom po condition ito. In this Sodom day, and you would make yourself known to the children of Abraham. Bayro mo ito. And you would make yourself known to the children of Abraham, the called, the elected. And here you are, tonight after 1900 years, you are just as much alive tonight as you was when you talked to the woman at the well. Si Lord po ito. It's God manifested in flesh. Now in the flesh of His bride. Nasaan si Lord ngayon? Nasa flesh ng bride. For the bride and the husband is the same self-flesh. So kung nagkaming na si Lord sa iyo, ikaw at si Lord, isa na lang. Kung si Lord ay ikaw na, kasi parang ganun eh. Ikaw na si Lord. Nagsisigarilyo ba si Lord? Umiinom ba si Lord? Nagsusugal ba si Lord? Babaero ba? So kung iyan ay ginagawa mo ngayon, noong araw, wala namang, sino bang matinong sa atin? Lahat tayo. Di ba? Pero yung ngayon mo, ano ka na? So sabi niya, it's God manifested in flesh, now in the flesh of His bride, for the bride and the husband is the same self-flesh. These two are one. And the church is becoming the bride. Okay? So sino yung bride? Yung believers. Kasi yung church dito, believers. Nagiging bride siya. For the bride and the husband is the same flesh, self-flesh. These two are one. And the church is becoming the bride all the time by believing the word, so that the word and the church become the same. The word in the church, making it the bride. The last sign, God identifying Himself, the word in the church. Okay? So, putulin muna natin to dahil yung oras natin. God bless.